sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 8:10 na. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Good morning, Mr. President. Abay, maganda umaga sa mga taga Malacanang. Kumusta ang birthday party ng First Lady Lisa Araneta Marcos kagabi, ha? Samba ang date, Mr. President. Pero alam po niyo, mahabigan may kalans tayong Chinoy businessman the other day. Alam po ba ninyo, Mr. President, abay, siyempre pagka may nakausap tayong mga businessman, mga negosyante, ang tanong po natin abay, bossing, sir, kumusta po ang ating economy? Abay, nung yan ang tinanong ko, mahabigan, sa isang presidente ng malaking kumpanya, abay, ang sabi po, ay, Lakay, sabi niya, alam mo ba na ang bigas ngayon? Abay, senior citizen na. Sabi nga, anong senior citizen? Ang bigas, sabi Mr. Presidente, ang bigas na kayo, ano na, ha? Ang tawag nito, malapit nang maging 60 pesos. Actually, iba, isang kilo ng bigas, 60 pesos na. Kaya siguro, Mr. President, ayan, laman pa naman ito ng inyong SONA. Hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, puwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Damdaming Bayan. Ayan po, talagang senior citizen na pala ang bigas sa mga misis, mga ating, mga lola, ha? Yan po, mahabigan, kasi siyempre, binibida ng administrasyon na maganda ating ekonomiya. Kaya lang, Vice President Lenny, ha? Sa laylayan, sabi po, naku, laki talagang taghirap. Ito, negosyante po, mahabigan, ang mga nagsasabi. At hindi sila niniwala na maganda ang ating ekonomiya. Well, may pagbabago pero hindi pa rin po ramdam. Kaya siguro Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel, abay, konting bilis po, ha? Doon sa itatayo ninyong 1,000 kadiwa centers o kadiwa ng Pangulo sa buong Pilipinas. Ang sabi pa ng kausap nating businessman, mahabigan, alam mo ba Lakay na ang 1,000 halos wala nang nabibili. Ayan, sa bagay, totoo po yan. At sabi niya, nakakausap po yung mga retailers, yung mga may-ari ng mga groceries. Sabi niya, sila ay umaaray na rin. Dahil ang binibili daw po ng mga consumers ngayon na Secretary Ralph Recto, abay, Manong RC Balisacan ng NEDA, ang sabi wala Lakay, ang binibili na lang, kumbaga yung mga canned goods, mga dilatang sardinas, yung maliliit na lang, ayan, parang tingi-tingi na lang, hindi na sila makabili ng malaki.
Ayan, pati tourism. Naku, tourism daw po, ha? Humina. At pati ang mga may-ari po ng makasino, mahabigan. Abay, yung Soler na lang ni bossing ERK, ha? Enrique Razon. Abay, yung Okada dyan. Ayan, yung City of Dreams. Abay, mahina rin po, mahabigan, dahil nawala na ang mga high rollers. Anong dahilan na? Sa bagay, sabi niya, sa bagay, worldwide naman ito, ha? At siguro dito sa Pilipinas, kasama na dyan siguro ang masyadong politika sa ating pamahalaan. At yung mga pagbabago sa mga rules, ha? Sabi nga nila, don't change the rules of the game, ha? While in the middle of the game. Daming bayan. Kaya siguro isa pa rito, mga kuya, mga misis, yung mga investors, ha? Pakonti-konti lang din pumapasok ng mga investors dahil nga sa issue ng politika. Kaya siguro yung mga, lalo ngayon, yung dikolor, ha? Ayan, away-away na. Ayan, yung isa, broken-hearted. Kaya siguro, paano natin aayusin itong problema natin sa issue ng politika pagka tayo po ay nag-aaway-away? Paano pupunta rito yung mga bisita, yung mga investor? Man sa Carpio, ha? Yan, how can you mend a broken heart? Abay, away-away ng mga dikolor at mukhang ayaw tantanan, ha? Abay, sabi nga po, mahabigan, bukod sa mga issue sa budget, ay mukhang may inihanda pang impeachment. Ayan, when it rains, it pours. Sabi nga po, mahabigan. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Nako, abay, mainit na mainit ang issue ng Alice Go, ha? Umalis na si Go. Ayan. Pero tama yung sinasabi ni Dr. Kashi, mahabigan, si ba ang papaniwalaan natin? Yung abogado ni Alice Go o yung counterpart ng Interpol dyan sa Singapore, Indonesia at Malaysia? Ayan. So yan po, mahabigan, ang sabi ng abogado ni Alice, andito pa siya. Ayan. Pero iba po yung report ng counterpart ng ating mga otoridad sa abroad. Ayan, international police. Kaya sabi nga, parang ang laking sampal yata ito, ha? Sa ating kapulisan, PNP, ha? General Romel Marbil at maging sa NBI, Director Jimmy Santiago, ayan, at maging ang taga-immigration, Commissioner Tansing Kukuyang, sir, ha? Abay, bakit yung mga malalaking wanted hindi mahuli-huli? Ayan, hindi ba kaya ng mga otoridad natin? O walang, in fairness, nakikita naman natin, kaya lang pagka may mga lalaking taong tumutulong, abay, nagpapatakas, abay, may hirapan nga ating mga otoridad. Daming bayan. Pero good morning sa ating mga motorista, lalo na dumadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Abay, ang sinasabi po ng Toll Regulatory Board, aba mga kuya, abay, kayo po ba ay nakapagpakabit na ng RFID? Alang hiya, ha? Abay, grabe naman Secretary Jimmy Bautista. LTO Chief Vigor Mendoza, abay, mga kuya, pagka daw wala tayong RFID, abay, dumaan tayo ng expressway, SLEX and LEX, ha? O kaya hindi kulang yung laman ng ating RFID. Abay, pagmumultahin tayo, huhuliin, pagmumultahin ng 500 pesos hanggang 5,000 pesos. Diyos ko, ano ito, ha? Highway robbery. Daming bayan. Sinasabi nitong si Mr. Julius Corpus ng TRB, ito daw po ay batay sa Joint Memorandum Circular ng Department of Transportation Secretary Jimmy at LTO, ha? Na pirmado pa noong August 1 at ipapatupad na sa katapusan. Alam po niyo, mahabigan, maraming nagre-reklamo rito
At isa na nga dito ang grupo ng Truckers Association. Nasa ating linya po mahabigan ang direktor ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organization at President ng ACTO Central Luzon, si Ma'am Connie Tinio. Ma'am Connie Tinio, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Deo. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig at nanonood ng inyong programa. Ayan, ano po ang hinaing ma'am ng ating mga motorista at siyempre ang Truckers Association dito sa ipapatupad na sa katapusan sa susunod na Sabado ng LTO at DOTR kaugnay sa RFID? Nagtataka lang kami, Deo, no? Bakit masyadong mabilis ang Toll Regulatory Board sa pagpe-penalize sa mga motorista samantalang maluwag sila sa toll operators. In fact, inapprove na nila lahat ng process na ginawa ng mga toll operators nang hindi nila tinitignan kung nakakapag-render ba sila ng tamang serbisyo. Ayan. Tungkol naman dito sa memorandum circular, ay malaking problema po ito sa aming mga truckers at hindi lang po sa amin, kahit sa mga ordinaryong motorista. Kasi ang problema, yung mga RFID nila, hindi naman po maayos pa eh. Mas lumala pa nga kung dati nung araw, nung nakarang taon, ang problema natin ay di mabasa yung RFID. So, nasolusyonan yon. Nag-ano sila ng itatap mo yung card mo, mababasa na yung yung load mo. Sa ngayon, kahit may load yung card mo, meron silang app meron silang app na ginawa. Okay. Dito sa NLEX, meron silang app na ginawa. Ano po nangyari, ma'am? Sa expressway, syempre, ang gagawin mo, i-check mo kung may load yung RFID mo bago ka pumasok. Opo. So, ma-check namin, may load yung RFID namin. Dating doon sa toll gate barrier na una dito sa Tabang, dahil galing po kami Malolos. Pagdating sa Tabang, mababasa naman po yung load. Pero pagdating po doon sa Bukawi, kung saan magkakalpas na yung barrier, yung system nila doon sa load. Biglang pagdating po doon, nagni-negative. Tapos, lumalabas, wala po kaming load na pumasok. Tapos hindi niya ma-detect kung saan kami nang galing. So, ang sisingilin nila sa amin ay kung saan yung pinakamalayo, yung pinakamalaking bayad, yun yung bibigay nila, sisingilin nila. Naku, patay tayo dyan. O nga, sa bagay, napansin din namin na katulad namin mga tracking. Naka-corporate account po kami. Opo. So, ang nangyayari, isang load lang po para sa lahat ng mga trucks namin. So, ang nangyayari, marami na po kaming mga member dahil dyan sa problema na yan, na pumapalya yung mga RFID nila. Kasi mismo mga RFID nila, nag-aaway-away din ng basa. Kada RFID na dadaanan mo, iba yung basa niya doon sa basa nung pinagdaanan mo. Tsaka yung paglo-load, problema din. Kasi minsan maglo-load ka ngayon, bukas ka pa bibiyahe, akala mo pumasok na sa system nila dahil maaga kang nag-load. Pagdating mo dun sa biglang negative ka. So, bayad ka ulit ng cash. Abala. Tama. Kung gagawin mo ulit, maglo-load ka ulit. Minsan inaabot ng 48 hours bago pumasok sa system nila yung load sa RFID. Nagkaroon sila ng maintenance schedule nung isang araw. Okay. Tapos kahapon lang, nag-check kami ulit kung okay na yung system nila. Ganon pa rin. Nako. Yung balanse mo sa app, balanse mo sa barrier, hindi nagtutugma. Pagdating doon sa barrier, biglang bumabagsak yung bumababa yung load mo. Tapos, so mapipilitan ka mag-load ulit. Wow. Kami naman po sa truck, ang problema po namin, yun na nga, ang load ng mga truck namin, hindi kami masyadong naglo-load ng sobrang laki kasi madalas po,
nawawala po yung load namin kinakain. Ganun ba? Kahit hindi ginagamit. Wow. Opo, kaya Nawawala? karamihan po ng mga miyembro namin ay nagsipagtanggal na po ng mga RFID nila at nagka-cash na lang kasi kesa man nananakawan sila. Tama. Hindi po kami tutol sa cashless transaction sa mga expressway. Gusto po namin yan kasi para mapabilis po yung biyahe namin. Tama po. Pero sana ayusin muna nila. Hindi po ganyan. Saka magpe-penalize sila. Bakit hindi po i-penalize yung Toll Regulatory Board? Etong mga toll operators na hindi nila inaayos yung trabaho nila. Actually, Servisyo po yung mga... totoo yan, ma'am. Bukod sa nananakawan, yan din po ang nagdudulot minsan ng super traffic dahil hindi nga mabasa yung yung RFID. Ayan, kaya nagkakabuhol-buhol ang traffic. Oo. Pagkatapos minsan wala po silang tao po. Ayan. Sino po yung tao nilang nag-a-assist? Oo. So matetenga ka doon. Kasi minsan may inaasikaso pang iba. Opo. So ano ang sa inyong hanay, Ma'am Connie dito sa Alliance of Concerned Truck Owners and Organization? So ano po ang inyong mungkahi? Ano ang inyong hiling sa DOTR at LTO dahil i-implement na sa August 31? Ang hiling namin, dapat pag-aralan muna nila yan, siguraduhin nila na yung mga toll operators ay nagagampanan nila yung mga yung mga mandato nila. Kasi papatupad nila yan, mape-penalize tayo. Although sabi nila pwede tayong mag-apela doon sa huli natin. Gaano kahirap yung pupunta ka pa ng LTO para mag-attend ng hearing? Totoo po yan. Para sa huli mo. Samantalang hindi naman sa amin nang galing yung pagkukulang, nang galing kay toll operator. So, hindi ko maintindihan kung bakit ang Toll Regulatory Board ay mas gusto pa niyang i-penalize ang motorista at masyado po siyang maluwag sa mga toll operators. Hindi ko po maintindihan. Ayan. So, paano ito, Ma'am Connie Tinio? August 31 na po i-implement ito. Wala ba kayong balak na mag-petition, mag-file ng TRO para habang hindi na ayos itong mga toll operators, yung pagbasa ng RFID, wag mo na i-implement? At saka... ini-exhaust muna namin yung mga posibleng paraan gawin. Opo. Para iurong muna nila yan. Pero pag-uusapan po namin kung ano susunod naming hakbangin. At saka sa bagay, ito pa sa mga taga-probinsya, yung mga taga-PROMD, siyempre bihira naman bumiyahin. Yan. Maglo-load ka ng ganon. Once in a blue moon ka lang naman pumunta ng Maynila, dumaan ng expressway, mapupersa kang bumili, magpakabit ng RFID. Di po ba? Di ba? Malaking perwisyo ito. Red po sila. Kunyari, nagkamali ng basa, nag-negative din sila. Kawawa naman sila kung matitikitan sila. Tapos magtutubos pa sila. Okay. So Ma'am Connie, so ano po inyong panawagan Secretary Jimmy Bautista ng DOTR, ASEC Bigor Mendoza ng LTO. Ayan. Toll Regulatory Board. Ayan. So ano po ang inyong panawagan, Ma'am Connie? Yan yung sana po, wag muna nilang ipatupad to. Mag-usap muna kami, magkaroon sana muna ng consultation. Ayan, dialogue. Dapat bago nila pinayagan yan, nagtanong po sila sa mga motorista kung nagagampanan ba, kung okay na ba yung sistema. Hindi lang po kung hindi pa okay, opo. Siguro hindi na po kailangan. Anong petsa na po, malapit na po yun. 1 week na lang. Pero hindi pa rin po maayos. Ayan. Opo. Totoo yan. Kagabi lang yung dinaanan kong toll booth, ilang sasakyan kami nakapila doon kasi hindi mabasa. So, yun na nga po. Yun na nga po. Tawagan natin si Don RSA, Bossing, Don Ramon San Miguel Ang, at Manibi Pangilinan, yung mga nagmamanage ng SLEX at saka NLEX. Siguro kalampagin yung sino bang... Mas malaki po ang problema dito sa NLEX kaysa sa SLEX po. Ayan, pati SLEX meron din Ayan, kaya nagkaka-traffic. Kaya sabi nga, Skyway nagkaka-traffic kasi doon pala sa toll gate. May
time po na nagloko din yung ano nila doon eh. Kaya nga kaya isang umaga na-late ako ng kalahating oras yata. So yan po. So tama po kayo. Yata nila na down. Pero ang ginawa po nila, inangat na po nila yung mga barrier nila. Ayan. Siguro yung provider ng ng RFID o kaya yung operator ng NLEX at yung mga toll gates sa NLEX at ISLEX, siguro dapat kalampagin din panawagan po namin dito ni Bossing RSA at MVP operators. Tama po yan, ma'am. Sa mga pagkukulang nila. Ayan, Opo, kasi tayo po ang tayo napeperwisyo. Sige po, ipaparating natin na mama. Pa po yung ipe-penalize. Mabuti kung ninakawan ka na, nawalan ka ng load, pagkatapos pagmumultan ka ba ng 500, first offense yata, 500. Second, third, 5,000 na. Diyos ko, saan mo pupulutin yan? At saka yung yung abala po ng pagtutubos po nun. Ayan, totoo po yan. Hindi lang po pera, basta pera po yan. Yung utos po ng ating Pangulo ay unhampered flow of goods. Ayan. Yung ginagawa nila ay hampering, isang form po ng hampering po yan. Tama po yan. Kung mga kalakal yung dala-dala ng mga truck po ninyo, ayan, mahabala po. Ayan. Taliwas po yan sa utos ng ating Pangulo. Nag-utos ang ating Pangulo ng digitalization tsaka harmonization. Pero inutos din niya na dapat yung flow of goods ay manatiling unhampered. Ayan. So, isang form ng hampering yung ginagawa nila na yan. Against the policy of the administration. Yung mga taga Malacanang, take note, nakamonitor po sa atin ang Malacanang, Mama Conitinho, ha? Apo Lucas Bersamin, ayan, abay ko yung Rick Beltran sa PMS, ayan, take note please, ayan. Opo. Madadagdagan naman ang problema ng presidente, abay nagmamalak ang presidente na kailangan efficient ang serbisyo natin, tapos ganito. Gulo po. Opo, ang hirap po. Magiging magulo po yan. Kasi marami pa pong mga tracker na nagtanggal na po ng RFID. So, paano po yun? Ayan, Malacanang take due notice. Dahil lang daw sila ng load. Opo. Okay, Ma'am Connie, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Chill lang, ma'am. Ayan. Maraming salamat din po. Opo, thank you po. Mahabigan, Miss Connie Tinio, ang Director ng Alliance of Concerned Truck Owners Organization at President ng ACTO Central Luzon. Daming bayan. Ay, nako talaga, totoo po yan, perwisyo. Ito nga, si Kuyang Dado Melegrito, ayan, naku, biktima ako niyan, kaya ako natatraffic. Ayan, kaya siguro, gawin lang ng mga taga, ayan, Mr. Julius Corpus, mga taga TRB, DOTR, minsan subukan yung madaan dyan, sa mga, at siguro, definitely, nararanasan nyo yan na may RFID ka naman, hindi ka makalusot dahil nagluluko yung kanilang RFID reader. Daming bayan. Ayusin mo na, di ba? Ayan, para hindi na umabot ng pagpa-file pa ng TRO sa Supreme Court, sa Korte. Justice Alexander Jesmundo, sir. Oras ganap na 8:34. Ang balitang ito... rektang tanong, rektang sagot ba yan? Abay, itong si Sister L, paborito ng rekta, Ano ang pinakaleta sa rekta ngayon, Sister L? Kaya lang off mic ka. Ayan. Ang lamig kasi lakay niya ako pag-focus. Syempre pinag-usapan namin dyan laka yung issue pa rin sa ating mga magsasaka. At kay former Senator Kiko kasi lakay nakafocus siya sa issue ng ating mga magsasaka. Secretary Senator Kiko, ayan. Abay, tutukan nyo ang presyo ng bigas dahil senior citizen na raw. Pero lakay matagal nang may senior citizen. Matagal lang senior citizen ang bigas. Matagal na ako may nakitang senior citizen. Oo nga, sa bagay, sinasabi ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA
45 hanggang 65 na yata, ha? Ang pinakamababang nakita ko lakay noong mga 2 weeks ago, 47 pesos sa palengke. Ayan, Wet market yan lakay. Ito kaya nga rektang mga panawagan ni na Senator Kiko at Bang Akyon Cheljokno, ha? Abay, makarating kayo sa Department of Agriculture yan. At siyempre yan po ang mabagong kasama sa programa sa DZRH, sa Rekta. Agenda ng masa tuwing araw ng Sabado. Anong oras yan? Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Akala ko kasunod ng executive session na Secretary Boying, Senator JB Dodo Dulay. Morning ang executive session natin. Ang rekta naman ay gabi. Daming bayan. Standby, Giselle Ricafort. Eto na nga, multa sa mga motoristang walang RFID. Kulang sa load, inangalan, expressway daw ang dapat pagmultahin sa mga kapalpakan. Oo nga naman ha? Di ba lakay? Kapag ka minsan nagbubuhol-buhol dyan ang traffic kasi hindi mabasa yung mga RFID. Kaya naalala mo isang araw na late ako, ha? Imbes na dumaan ako sa Skyway dahil sa papasok pa lang sa toll gate. Abay, ang haba ng pila. Ayan, hindi na ako dumaan sa second floor. Sa first floor, ground floor ka na. Umikot ako, dumaan sa ground floor. Mabilis pa sa ground floor. Ay, talaga? Kaya sabi ni Kuya Dado, magbabayad ka na ng mahal, matatraffic ka. Ayan, tulad ngayon. Ayan, diba? Ang pati sa counter flow, ang traffic dito sa Skyway. Yun ang kaya problema. Nagbabayad yung mga motorista pero naaabala pa rin. Sinabi mo, Sister L. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:41. RH number 1. Sa Sister L. It's 8:45. Ba't naka-blazer ka naman? Kanina, sexy-sexy mo. Ngayon, tinakpang mo. Binababa ko nga laki, taas ng taas. Ano ba naman kasi ito? Bakit kasi nauso yung ganito? Ba't ba kayo mga babae kasi nga ganyan? Ayan, magbi-mini skirt pagkatapos, pagkasakay ng jeep, hatak ka ng hatak baba. Ayan, ikaw naman, nagsusot ng sexy tapos tatakpan mo rin, ha? Ang lamig kasi lakay. Ano ang klase kayong magdamit, ha? Ayan, pinatay na. Daming bayan. Ay, good morning sa ating mga baser. Nako, sorry po. Ayan, nako, sabi. Nako, nagsimula naman ng programa ng commercial. Huwag kayong mag-alala. Di ba talagang ganyan po ang number 1 Pero at least dito naman sa ating programa, marami kayong natutunan at marami kayong nalalamang mga bagong balita. Yes, hindi lang po bagong balita. Yung iba nga po, di pa lumalabas Ayan. Alam niyo po, hindi po ako mahilig mga pa-expose nila kay. Ang pinapakinggan ko lang pero po. ang daming negative reacts la kaya sa issue nitong dito sa toll, yung sa RFID la. Ayan, may report si Giselle Ricafort mamaya. Kaya tinatawagan ni Mali si Secretary Jim Bautista at ASEC Vigor Mendoza ng LTO, ha? Abay, mag-i-implement kayo, palpak pa yung RFID reader sa mga expressways. Ano ba naman yan? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, ano naman ang sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Abay, sabi na aking bubit, isang kilalang politiko, Sister L, ay nang suportahan ng dalawang malalaking taipan. Bakit? Business tycoon. Bakit? Mamaya. Excited ako Alam mo na nabibitin na kayo. Ang hirap-hirap nun. Ganyan talagang, nadismaya na yata yung mga, yung mga kanilang padrino. Ayan. Feeling ko walang kwenta. Sorry po sa words. Pero sandali lamang, standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Kumusta ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na puyat ba kagabi? Saan ba sila nag-date ng First Lady Lisa? Kasi birthday niya kahapon. Saan ba nag-celebrate ang birthday girl? Wala ka bang dyan, Katunying? Ayan, ano ba ang latest ng textmate mo, ha? Sino? Pero sandali lamang, may reklamo ang residente malapit sa may Maricaban Creek sa Pasay City, ha? Abay, may ginagawa daw na construction dyan. Ayan, hindi nila kilala ang mga taong labas, ha? Na labas-pasok sa nasabing lugar.
at kung ano ang ginagawa sa na maingay doon sa kanilang lugar. Aba, Hindi ba may oras lang yung lakay? kaya nga, tsaka mukhang walang maipakitang permit. Aba, patay tayo dyan. Ayon ni Mayor Amy Calixto Rubiano ng ganyan. Alam ba ito ng DPWH, Secretary Apo Manny Bonoan? Abay, may mga sumita daw ng mga barangay officials kung ano yung ginagawa dyan sa may Maricaban Creek, Pasay City. Abay, Apo Diputado Sandro, abay, ginagamit daw po nung kontraktor ang pangalan ni Congressman Sandro Marcos. Nako, patay tayo name dyan. dropping. Name drop, yun yung pinaka hindi maganda lakay, yung may pag-name drop. Ayan, dyan po sa may Tripa de Galina, Maricaban Creek, Pasay City. Daming bayan. Abay, mamaya, gagawin ng construction niya, baka lalong bumara dyan. Kumuha muna ng business, construction permit. Pero alamin natin ang report mula kay bago nga kay Let Narciso at manang Milky Rigunan. Ito nga muna, multa sa mga motoristang walang RFID. Ayan, kulang sa load. Inangalan, expressways daw dapat ang pagmultahin sa kanilang kapalpakan. Ayan. So yan po, paging Secretary Jimmy Bautista at ASEC Vigor Mendoza ng LTO. Abay, ipaayos nyo muna sa mga taga namamahal. No. Bossing, RSA. Ninong. Ramon San Miguel Ninong. Ayan. Bossing Manny B. Pangilinan. Abay, kalampagin nyo yung sino ba yung contractor yung nag-install sa nagmamanage diyan sa mga toll gate. Yung ng mga toll gate para naman po maganda. Yes. Pagka na-plancha yan, di ipatupad natin yung multa. Kasi yung iba hindi naglo-load Alam po na yung malaki ang kita pag kung 1 milyong sasakyan ang magpapalagyan ng RFID, magkanong kita dyan? Magkano ba? Yun na lang, milyones yan. Pero bago yan, ayusin nyo muna yung serbisyo ninyo. Yung serbisyo muna. Kasi ang hirap lakay. At pagkatapos, hindi katulad ilang telco dyan na ninanakawan ng load. Ayan, diba? Yung iba nananakaw. Si Ma'am Conitinho, ayan, 1,000, 2,000, biglang nawawala ang load. Kinakain lakay. Kinakain. Alamin na report mula kay Aris number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, Sister L, pinalagan ng mga motorista yung naghihintay ng multa sa mga walang RFID at kulang sa load na dadaan sa mga expressway simula dulo ng buwan. Sa panayam ng DZRH, sinabi nilang wala namang masama sa bagong pulisiya pero dapat daw munang ayusin yung serbisyo sa mga toll road. Napapakamot na lang daw kasi sila sa ulo kapag sumusobra sa dapat singilin ng expressway. Yung ibinabawas ng mga ito sa kanilang RFID load na kung minsan ay nagiging triple pa. Sabi naman ng ilang motorista, mga expressway nga yung dapat patawan ng multa sa palpak nilang mga serbisyo, sanhi umano ng pagkaantala ng biyahe at katakot-takot na pila sa mga toll plaza. Pinalimbawan ng mga ito ang pagkatagal-tagal na pag-angat ng mga barrier o boom, hindi makabasang RFID reader at pagbaha sa mga expressway. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Dapat parusahan din sila sa sa mabagal saka delay na pagbasa ng mga camera nila sa yung mga sensor nila. Mabagal yung mga sensor lalo sa skyway dito sa pinagtatrabaho ko ng dali yung RNI. Exit daw ng Terminal 3. Ang search ko sa akin 170 ba hindi ako matanungan. Hindi ko na po pwede i-search sa 35 lang dapat ko. Pero na-check sa akin 170. Oo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, nagpagupit ka na ba? Mahaba ang buhok nito ha? Ayan. Hindi palakay. Ikaw ba yung kadobo ni Alice Go? Ayan. Baka nga raw ako lakay yung nakipag-meeting dun kay attorney sa Bulacan, pero hindi. Ingat ka, baka bigla kang damputin ha? Pagala-gala ka pa naman. Kailangan parati mo suot yung ID mo nakasabit nakasabit sa dibdib. Ayan. DZRH. Yung ID ko, mahirap na, baka biglang mapusasan eh. Ayan, kagandang babae, kakit na babae, report na natin. Biglang pusasan, baka sabihin na, sa presinto ka magpaliwanag.
Walang reporter dito. Ikaw si Alice Go. Baka nagpapanggap kang reporter ng DCRH. ID. Wala pala sa Indonesia. Nag-reporter pala. Baka kayo sinasabi ni Attorney David at saka si Attorney Galicia. Na andito pa si Alice Go. Ayan. Yung pala ay look-alike lang pala. Look-alike lang yung lakay. Double lang pala. Ayan. Ay, tulog ako lakay nung nakipag-meeting daw si Mayor nung nagpanotaryo. Mahilig ka pa na magsombrero din. Nakasombrero yata si Bullcap. Nakasombrero siya nung nagpanotaryo Nagpanotaryo. Kaya lang, kakaiba namang notaryo ito. Di ba dapat ikaw nagpupunta sa opisina ng notaryo? Siya pa ang pumunta doon sa kotse ni Alice Go. Dala-dala siguro yung yung bakal na pang-seal. Ay, hindi. Inakyat niya daw lakay yung dokumento sa opisina. Nakyat sa opisina. Akala ko lakay, iba kasi ang nagagawa talaga ng mga makakapal yung bulsa ganun ba? Kaso, Giselle, daw to? For free, lakay. Notaryo na Attorney Galicia. Naawa daw siya kasi kinakawawa. Parang attorney, wala na po kasi sa aking malalaan natin yan lakay. Hindi ba't iimbestigahan na rin daw ng Kongreso itong pagsibak ni dismissed Mayor Alice Go. Intayin natin ang Pangulong Marcos kasi sabi niya kailangan may gugulong daw. May nangyayaring malaking korupsyon dito. Kaya may mga tumutulong at nakatakas ang Alice Go. Maraming salamat, Giselle. Thank you, lakay. Balik sa inyo, Sister L. Daming bayan. Race number 15, Giselle Ricafort ala Alice Go 2. Ayan. Junior. Ayan. May junior ba? Alam mo ba, may junior ba na babae? Mayroon daw nagsabi kay Kumaring Giselle. Ang sabi daw sa kanya nung isang pulisya daw si Angeli Kang. Mas kamukha daw sa mayroon siyang Viva Max naman yun. Bira. Pero ang ganda nun lakay. Ako nagagandaan ako dun kay Angeli Kang. Ganun ba? Ano ba tsura niya? Maganda. Mamaya ipakita ko sa'yo. Ganun ba yan? Oo, maganda yung mukha niya lakay. Maliit na maputi. Ito yung pinaparoon ni Tunying tsaka ni Jerry. Ay, hindi ko alam sa kanilang dalawa. Pero, madamay pa ako. At saka si Kong Angelo. Pero maganda siya lakay, si Angeli. Tsaka parang pinanganak yata tong may kaya. Kahit na pinanganak pa siya may kaya o kaya kung nagiging soft porno naman ang pinapalabas. Yun yung mahirap lakay. Yung image kasi, nababahiran kaya tinatawagan natin ang kanyang magulang. Ayan. At may lahi ito lakay. Ganun ba? At MTRCB. Anong ginagawa ng MTRCB? Bakit pinapayagan yung mga ganito, ano ito, Kung papayagan nila lakay, pero dapat hindi yan yung tipong accessible sa lahat. Ayan, naalala ko tuloy nung nausap mga, di ba, Dr. Roel Aguila? Yung mga bold films pinapalabas sa film center nung araw. Di mo na nabutan, sister. Yung nagbumultong building dyan sa tabi ng Sofitel. Film center. Yung dito. Yung luma dyan. Kaya itinayo dyan na parang naging dyan ini-exhibit yung mga bagong pelikula, mga imported, ganyan. Kaya lang marami mga bold dyan. Kaya ang sabi nila ay kaya dito pinapalabas yan. Kasi yan ay social anesthesia. Daming bayan. Hindi na ako magsasalita. Ganito na. Okay. Tawagin mo na si Edniel. At ito muna lakay. Nag-flaplas na naman yung commercial na naman daw. Talaga Norman Black. Kasi simula pa lang namin sige, report mo lang kay Edniel. Sasaktan ko to si Debiro ang ASF o African Swine Fever Control na mumurong talakayin o tatalakayin ng Metro Manila Council. RH 52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Lakay at Sister L, namumurong talakayin ng Metro Manila Council ang mga ginagawang aksyon ngayon ng Bureau of Animal Industry para maiwasan ang pag-abot ng African Swine Fever dito sa Kalakang, Maynila. Ito'y matapos una nang makipagpulong ng mga opisyal ng BAI kina MMDA Acting Chairman Don Artes at General Manager Procopio Lipana kaugnay ng mga sinasagawang inspeksyon sa mga papasok na baboy. Labati dinagdagdag na ng checkpoints ang BAI sa Northern at Southern NCR mula nang magka-resurgence ang sakit sa Batangas at iba pang lalawigan. Pero patay sa ating mga impormasyon, may dinadaanan din itong mga magbababoy sa Marcos Highway sa Eastern NCR. Lalo't may mga babuyan din sa Rizal gaya sa bayan ng Rodriguez. Ayon sa MMDA, pinag-aaralan ng BAI ang magdagdag pa na inspection site sa NCR bagay na nakatatdang ipresenta sa mga alkalde sa susunod na linggo. Dito sa Kalentong Public Market pa lamang sa Mandaluyong City,
palugi na kung tawagin ng mga retailer ang menos 10 pesos hanggang 30 pesos na benta nila sa kanilang mga baboy. Mas tinatangkilik kasi yung manong frozen na karne galing sa ibang bansa dahil sa takot ng mga mamimili sa ASF. Pakinggan natin sila. Wala nang kumuha. Ano naman gagawin namin sa baboy namin? Magkano bang frozen niya? Paano? Diferensya. 360. Siguro mga 50. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakot, di paano, di lugi rin si Alice Go. Ayan. Wala na yata yung mga baboy niya. Wala na ba yung figure niya sa Bamban Tarlac? Ayan. Tingin ko wala. Wala bang nag-manage na iba? Dummy. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, dumako tayo sa Malacanang. Aba, saan na nag-date ang First Lady at Pangulong Marcos kagabi, Miss Let, ha? Pero ngayon daw, abay, may bisita ang first family, ha? Ang first couple. Ayan, ang Pangulong Marcos at First Lady. Aba, mabuti naman at huli man daw at magaling na ihabol pa rin, Sister L. Alam mo kung bakit? Yung pang ilang Pinoy Olympians, mga atleta natin, abay may meet and greet kay Pangulong Bongbong Marcos. Maganda yan kasi una, hindi pa yata napapatag yung mga golfers natin at yung kasamang gymnast din na hindi naimbitahan. Di ba? Nagre-reklamo sila. Parang mayroong nagsabi na hindi siya na-invite, babae. Ayan. Kaya lang yung manager yata ni Carlos Yulo, hindi naman yata siya sinabihan na lahat ng mga gymnast, sabi yata sa kanya, yung mga medalist lang ang iimbitahan sa Malacanang. Pero sana lahat. Kunti lang naman sila, di ba? Mayor Mosulsipol Bambol Tolentino, sir. Ayan. Siguro kunti lang naman dyan, makapagpa-picture man lang kay Presidente sa Malacanang, malaking bagay na sa kanila, di ba? Alamin natin report mula kay RH number 14. Pero gusto ko ulit, di pa ba papangalanan ni Pangulong Marcos yung mga sisibakin, ha? Na tumutulong dito kay Alice Go? Ayan. RH number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, bisita mamaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 pang Pinoy Olympians na hindi nakasama sa naunang Heroes Welcome event sa Malacanang. Sina Dottie Ardina na sumabak sa golf competition at ang mga gymnast na sina Alea Cruz Finigan, Emma Malabuyo at Levi Ruivar. Alas 3 mamayang hapon ang meet and greet ng nasabing Olympians kay Pangulong Marcos. Kasunod dito ay makakaharap naman ng Pangulo si European Union Ambassador to the Philippines, Luc Veron, sa gagawing farewell call. Nagsimula ang tour of duty ni Ambassador Veron sa bansa noong September 2020 kung saan tinutukan ito ang pagpapalakas ng trade and environmental cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union. Lakay? Miss Let, yung mga bisita ba mamaya sa Malacanang, kasama na ba dyan yung mga golfers at yung mga napag-iwan ng mga gymnast din kasama ni Kaloy Yulo? Oo, sila nga yung Lakay. Sila yun. Kasi, sila yung Lakay. Pero yung isang golfer, si Bianca, ay mukhang hindi pa rin makakasama. Si Bianca Pagdanganan? Bianca Pagdanganan, Lakay. Pero si Dottie Ardina ay kasama mamaya. Ayan. Bibigyan din ba sila ng pakimkim? Kasi Lakay, lahat naman ng Olympians na sumama dun sa kasama talaga. Pero yung seremonya kasi ng Heroes Welcome, doon ibinigay dun sa mga atleta. So malalaman natin mamaya kung may seremonya din doon na iaabot sa kanila yung tigo 1 million nila na checking malaki. Teka, kahit hindi nanalo, may 1 million? Oo, Lakay. Ganun ba? Oo. Basta Olympian ka, nasama ka sa Olympics. Yes, Lakay. Kasi sabi ko silang lahat. Sabi ko si Sister L, mag-gymnast na rin tayo Mag-aral na rin tayo yan. Si Jerboy si Rosales sabi niya, Lakay, pwede ako sa kasi magaling ako sa yoga. Ayan. Jerboy, good morning. Ayan. Nag-yoga. Ni Darly De Roca. Ayan. So, sige, abangan natin. Pero saan nag-date ang first couple kagabi? Laka hindi binanggit nag-post lang ng picture si First Lady na sila
ni Pangulong Marcos. May kasamang bata. Pero yung caption, pinasalamatan ni First Lady yung Philippine Coast Guard dun sa cake niya. Nagpadala ng Coast Guard. Informasyon. Ano yung cake? Made in a West Philippine Sea? Ayan. I-check mo Sister El dyan yung kung meron tayo dyan. Nung nasa Facebook ni First Lady. Ayan, nakasaludo. Nakasaludo. Baka luma nga, baka file photo lang yun. Baka matagal na yun. Bago, dahil may cake. Kasi nga may bago lang. May pa-cake yung Philippine Coast Guard So sa pier yan, sa Philippine Coast Guard headquarters kaya? Ayan lang. O Malacanang? Hindi binanggit na kay kung saan yan si Senator Cheese, di ba nagkampay ng champagne? Ng wine? Walang ganun lang. Wala bang ganun. Wala bang cheers? Ayan. Okay, sige. Siguro malalaman natin yan. Ano yung schedule pa ng Pangulong Marcos ngayon bukod dito sa pagpunta ng mga athletes at Olympians at dun sa ambassador ng EU? Oo, so far yan palang lakay. Actually, puro mamayang hapon yan. Ngayong umaga ay wala pang sinasabi ang palasyo. Wala bang schedule kung paano niya babanggitin, sesermonan o pakan yung mga sinasabing hands will roll? Abangan natin lakay kung kapag natapos na yung investigasyon at kung sino, kasi sabi niya i-expose, ayan, huhubaran ng maskara yung mga mananagot dyan sa pagtakas ni Bamban Mayor Alice Guo. Ayan, maraming salamat Miss Let, Mr. President, nagbayag mo 10 apo. Nagbayag. Ayan. Ay, ano nga tinanong kita kahapon ikaw narinig ko na nagbayag, hindi barangay tanod hindi dyan. Hindi naman ngayon lakay. Nagbayag tinanong kita kasi kahapon. Ang nagbayag sa amin, ang tagal. Ayun. Kasi may nag-comment dito kahapon. Bakit? Bastos na yung nabayag. Hindi, sabi niya yung nagbayag matagal. Matagal. Tinuturuan niya ako mag-Ilocano. Kapampangan pa lang kasi yung inaalam ko ngayon Alam mo lang kasi Ilocano, utong, tsaka kabatiti. Oy, may kapampangan nga lakay, tete Maragol na tete. Ano maragol na tete? Ano ibig sabihin yan? Ay, tete tulay yun sa kanila, tulay. So ano yung maragol na tete? Malaking tulay. Ay, lakay, ito yung binabanggit. Teka mo, di pa nagpapaalam si hindi pa ba nag-extra si Miss Let? Sorry na Miss Let. Ayan, wala na. Wala na. Nagtampo na si Let. Nagbabay na, lakay. Ito yung sinasabi niyang picture, lakay. Pakita natin, RH. Ito yan, lakay. Yan ba yan? Parang sa labas ito. Lakay. Galing Philippine Coast Guard nga. Mukhang bago, lakay. Nakapuruntong shorts ang presidente rito. Oo nga, no? Parang bagets na bagets, Oo nga, salute! Dummy. Bayan. Sino yung bata na yan? Anyway, saan lugar yan? Parang sa park yan, para sa bundok yan. Parang nag-triplante ang presidente at First Lady kahapon. Parang ang ganda ng background nila, nature. Ayan, sige, ipasok mo na si Milkit, commercial daw muna. Resulta naman ng investigasyon ng COA sa confidential funds ng Office of the Vice President, premature para maging basihan ng impeachment. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Ayan, nawala si Milky. Babalikan natin si Milky Rigunan. May kinalaman sa Office ito of kay Vice President Indena naman, ha? Confidential funds. How can you mend a broken heart pagka ganito ang sitwasyon, ha? May nakaamba pang impeachment, ha? Ayan, gagalawin pa yata yung kanyang budget, ha? Kasi may banat si Senator Risa, plagiarize daw yung plagiarize ang librong Ang Kaibigan. Isang kaibigan. Isang kaibigan, lakay. Isang kaibigan. Yes. You've got a friend. Ayan. Yung plagiarize yata daw ito kay James Taylor. James Taylor. Okay na. Kay Andy Ronton. Meron kasi sila kay children's book na Owly, Just a Little Blue. Written by Andy Ronton. Yan lang kayo nagte-trending online din kasi. Sige, si Manang Milky mo. Balikan natin ang report ni RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Ay premature na maging basehan ang resulta ng investigasyon ng Commission on Audit sa Office of the Vice President para maisulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos aprubahan ng House Committee on Appropriations
ang resolusyon para isabina ang COA report para sa utilization ng pondo mula 2022 hanggang 2023. Ang House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Ang findings ng COA ay bahagi lamang ng regular budgeting process. Ngayon, walang indikasyon na resulta ng impeachment process. Kung counterproductive ang impeachment process, nililista ito ng pagtawat muka. Bukod sa maraming mas importanteng issue na daan ang Kongreso. Narito si Congressman Z. Alam po namin dito at alam po ng liderato ng House of Representatives, this is counterproductive to the work that we're doing right now. Itong usaping impeachment, alam po natin, no? That's why we don't put credence on the issue because alam ho natin na this is not only this create disunity, create chaos politically, but it also counters. It's counterproductive and it counters the efforts and the positive result of everything that we have done and everything that we continue to do. Tawanan pa ni Adjong, layunin ng investigasyon ng COA na maiwasan ang hindi tamang paggamit ng pondo ng Intel at confidential funds. Sa ang COA na gastos ng UWP ang 125 million pesos na confidential at Intel funds sa loob lamang ng 11 araw o katumbas ng 11 million pesos kada araw. Samantala kay kahapon ay nag-courtesy call na ang dalawang Pinay gymnasts dito sa Kamara, sina Alea Finnegan at Emma Malabuyo. Binigay na sa kanila yung cash incentive at resolusyon na kumikilala sa kanilang naiambag sa larangan ng sport at paglahok sa 2024 Paris Olympics. Wala na kay si Dottie Ardina, nagpunta, at si Bianca Pagdangana naman ay nasa Amerika pa. Oh, sayang wala sila ha? Oo, nagdala pa naman ako lakay ng golf ball. Talaga ha? At sa golf cup, ayan, napapipirmahan sana. Papapirmahan ko sa dalawa nga yung golf ball na dinala ko lakay with pentel pen pa para tag-isa tayo. Sayang ha? Hindi mo napapirmahan. Anyway, baka mamayang hapon kay Let. Anyway, Manang Milky, open na nga ba ang ang binabalak na impeachment ng Kamara laban kay Vice President Inday? Tulad ng sinabi na kay ni Congressman Zia Alonto Adjong, report ko, very very tedious process. At the same time, magre-resulta ng pagkawatak-watak, disunity. Hindi daw ito yung panahon. At the same time, busy ang Kongreso lakay budget. At the same time, ay mas marami daw mahalaga na issue na dapat pagkaabalahan ng Kongreso kumpara naman sa sinasabing impeachment. At wala daw totoong plano lakay sa impeachment dahil yung sinasabi niya ng mga kaibigan daw ni Vice President Sara Duterte, meron pa daw kasi silang natitirang kaibigan dito sa Kamara, lumantad sila tukuyin ano ba yung narinig nila dahil kung yung meeting na sinasabi noong Lunes ng gabi, ito ay meeting ng mga House leaders para planuhin naman ang nalalapit na 2025 midterm election. Okay, maraming salamat Manang Milky. Na umaga na kay Sister L para sa ako si Neil Triguran, nag-uulat para sa DZRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Una sa Pilipino, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan, pati si Senate President Chis Escudero, sabi niya, iwas mo sa impeachment. Ayan, magulo yan. Huwag muna kayong umano sa mga issue na may kinalaman sa impeachment. Lalo mga tumatakbo nga senador, ayun na impeachment. Ayan, baka mamaya masiro sila sa Davao. Daming bayan. Sandali lamang. Good morning, Mr. Lourdes de Vera. Ayan, kaya talaga. Sino may gawa nito, Abay, may pinakitang bagong version ng libro ni Vice President Inday. Ang title ay Isang Kaibigan din. Pero ang cover, ang litrato, iba. Ayan. Nakita mo na ba yun? Hindi pa. Hindi pa ako nagbabrowse ng internet na kayo. Ang nakalagay na sa cover page ay si Vice President, kinukwelyoan si Sheriff at nakaambang susuntukin. Ito yata yung suntukan sa sa Davao nung may demolition, di ba? Isang kaibigan pero ang pinapakita rito ang Vice President nung siya ay mayor ng Google ng Sheriff. Nako, ito ni Second Gentleman Berol Sipula Manscarpio. Daming bayan.
Happy birthday Jane Galit Bantayan at kay Danny Bolos from Grace Sansano. Oh, happy birthday kay Miss Jane, reporter natin sa Samar. Ayan, happy birthday Romy Gonzales. Naku, yung mga biktima po ng pyramiding, ha? Ayan, makinig po kayo mamaya at yan na nga bang sinasabi kasi natin, ha? Huwag masyadong magpapaniwala sa yung too good to be true ba? Nakikitain yung mga pyramiding na ganyan. Eto po, sandali naman mukhang nationwide is coming to Sister L. Grabe naman yan. Stand by Romy Gonzales, oras Sister L. 9:13. This time check is market scam, ha? Allah. Di ba sa yung farm to market scam di ba yung mga project ilang kongresista natin na farm to road to farm project, ayan. Ito farm to market scam. Farm to market. Sandali lamang Romy, standby Raymond at Paas, ha? Abay, iba na ang style ngayon ng pangampanya rin na Sister L. Alam mo kung bakit? Abay, nag-meeting pala ang Mayor's League of the Philippines ba ito, ha? Abay, alam mo dun sa kanilang program, may mga resource person silang taga-telco, ayan. At magugulat ka, ha? Sabi na aking bubit. May kinatawan ng emperador. Seryoso pala kay? Pero nag-level up na sila. Ayan. Siyempre na telco, alam mo naman, di ko alam kung may kinalaman to sa freeload, mga ganyan-ganyan, ha? Okay, siguro yung maayos na sistema sa darating na eleksyon. Pero bakit may emperador, ha? Taga-emperador, ha? Abay, gusto na mag-level up. Ayan. Kung bibili daw sila ng fundador, ayan, na pimagay sa kanilang mga constituents. Siyempre, pagka-eleksyon may mga ganyan-ganyan, di ba? Ha? Abay, ano ang promo maibibigay? Okay lang, marketing naman pala yun. Oo nga dati emperador Dr. Roel Aguila, Lourdes de Vera, pare ko, ha? Ngayon fundador na, super special talaga. Level up na. Ayan, yung pala hingi ng discount. Kasi kung bulk orders naman, deserve naman talaga ang discount. Ayan, doon na kayo umorder. Alamin natin yung number nila kung doon na kayo umorder. Kasi lakay marami talaga ang namimigay. Ako nag-aabono dyan Ako hinahanap dito, din ako nagbebenta niyan. Oo nga, sila kayo hinihingan Pang giveaway lang naman ako Sandali lang, maalamin muna tayo isang report mula kay Raymond at Paas, ahensya ng pamahalaan na posibleng nagpabaya sa paglabas ni Mayor Alice Go. Ipapatawag ng 3 komite ng Senado. Ayan. Naku, ito malungkot din Raymond, ha? Baka nagkalimutan na. Dati, investigasyon sa flood control project, yung pagbaha, ha? Tuloy pa ba yan? Nagkalimutan na ba yan? Kasi pansin mo nung nakaraan, may balita tayo yung sa Pampanga naman. Sa dami ng mga... Sa Pampanga, lakay, mayroon din. Mayroon nga nag-message dito sa atin. Sana daw matutukan din yon kasi mayroon palang nasira din dyan na parang flood control gate din. Hindi na inayos. Na dahilan ng pagbaha at may mga apektadong residente. So, hindi yata na pagtutuunan ng pansin. Baka mamaya nasira yan kasi 50% kay congressman. 60% kay ayun congressman. Ayun na nga yung, hindi ko lang mahanap yung comment kanina, pero sabi niya, sinong congressman na may kasalanan? Sabi ay, ang ginawa na ng kontraktor, make up na lang. Patsi-patsi na lang. Palitada. Okay, isang bahalang, isang malakas na ulan, bagsak. Raymond at Paas, Aris number 28, please come in. Raymond. Mayor Elaine, 3 komite ang magsama-sama para imbestigahan ang mga ahensya na posibleng nagkaroon ng kapabayaan kung paano nakalabas ng bansa ang kontrobersyal na dating mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Go. Ito ay ang Senate Committee on Justice na ngayon ay pinamumunuan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, at ang Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros at Committee on Public Services ni Senador Rafi Tulfo. Ito ay ikinasa sa araw ng Martes sa August 27. Kabilang sa mga pangunahing iimbitahan ay ang mga opisyal ng Bureau of Immigration, Airport Police at ang Civil Aviation Authority of the Philippines UAAP.
Kasama na rin dito yung mga patuloy na nag-iimbestiga sa kaso na siyang nagbigay ng impormasyon sa Senado, ang National Bureau of Investigation at ganoon din ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Samantalang sa kampo ni Mayor Go ay posibleng ipatawag din sila Attorney Stephen David at ang sinasabing nagnotaryo sa kanyang counter affidavit noong August 14 sa San Jose del Monte, Bulacan na si Attorney Elmer Galicia. Para kila Pimentel Hontiveros at para kay Senador Pimentel at Hontiveros ay kailangan itong may paliwanag kung bakit nagkaroon ng entry sa ibang bansa si Mayor Go, ngunit wala naman siyang exit sa Pilipinas. Samantalang sa panig ni Senador Tulfo, yung kanyang tinitingnan ay yung posibilidad na sumakay ng chartered flight itong si Go at kanyang grupo na hindi nahihigpitan sa ating mga paliparan. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa Pilipinas. Una sa Pilipinas, una sa Teka Pilipinas. muna, walang hearing ngayon na Raymond? Meron mangilan-ilan na mayor pero hindi yung gaya naman na mukhang naapektuhan doon sa paglipat ng paglipat kasi ng holiday kaya may mga kahit kahapon hindi masyadong mga kumbaga hindi na sila nakapag-adjust mayor doon sa epekto ng paglipat ng holiday. Holiday kahapon. Oo nga pala, holiday na pala bukas, ano? Biyernes. Holiday bukas hanggang Monday. So, ang balik nila, Martes na. Mayor. Akala ko balik nila next month. Martes. Hindi, magtatapos-bakasyon sila next month hanggang kailan ba yun? Na naman? September 27 lang ang session, Mayor. Hanggang September 27. Kasi filing na yung October, di ba? First week ng October. Hindi, September pa. Yun nga. Kumbaga 1 month na lang ang natitira, Mayor, ang kanilang session. Then, after that, so dapat, within this period, matapos na yung diskusyon doon sa 2025 budget na siyang priority. Pero siyempre sabay ito ng iba pang mga investigasyon. Medyo na-sideline na nga yung binabanggit niyo tungkol sa flood control. Flood control. Pero yan, lalabas yan, Mayor, pagdating na sa budget deliberation, lalo na kapag ang isinalang ay ang DPWH, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance. Sandali lamang, Romy Gonzales. Farm to market scam. Naku, dami niyan, ha? Milyones ang mga nabiktima, ha? Standby, Boy Gonzales, ang NBI. Aba, si Director Sharpshooter, ha? Hihilingin sa Interpol na ilagay na sa blue notice si Mayor Alice Go. Ayan. Yung sinabi ni Dr. Casio kanina, interview ng 2x2. Hindi pala pwedeng arrestin si si Alice Go dahil arrest warrant. Mayroon lang siya yung sa Senado. Tsaka ilbo pa lang naman lakay ang inisyo sa kanya. Hanggang walang hold departure order, titignan mo lang, hi, bye-bye, saan ka pupunta? Ang siguro, ititimbre lang, nakita namin dito si Mayor Ali, si former kaya lang may punto rin yung isa, sabi nila, government official, total, hindi pa naman, although dismiss siya, final na kaya yun? Ayan, sabi nga nun kasi pagka ordinary employee ka, Sister L, government employee, maski teacher, pagka mag-abroad ka, kailangan pang kumuha ng permit. Yes, lakay, meron. Permit to travel. Ayan, yes, meron. Kasi nagre-review yan sa sistema nila nadidetect nila yan So, kailangan makita. Pero grabe naman kasi. Kaya sabi ni Norman Black, lakay, ha? Pakibati mo na ng happy birthday si Colonel. Ayan. Sinong Colonel? Si Kuyang Colonel Jojo Logroño. Oy, Kuyang Jojo, happy birthday, Berry, ha? At kay Kuyang Pablo Ogie Escobar, ha? Ayan. Parang drug lord to. Ayan, Kuyang Ogie. Aba, Escobar ka pala, Kuyang Ogie, ha? Escobar. Ayan, Kuyang Pablo Ogie Escobar,
El Chapo. Ogie Escobar lang. Ayan, binabati ng mga brethren sa TM Calao, sabi ni Kuyang Noel Mendoza, ha? At Senior Warden Neil Alcaraz at Junior Warden Rolly Masangkay, abay sagot na rin nila ang Fundador Super Special ba? Level up pa. Happy birthday DJ Morena ng Yes FM. Ngayon pala ang birthday ni DJ Morena. Ayan. Kay Director Greg Guillermo Pua Jr. ng LTO. Oy, Director, ha? Abay, paki-hold muna yung panghuhuli ng dyan ng sa expressways, yung RFID, ha? Controversial yan. Multa. Happy birthday din kay Kuyang Brad Deyumara, akala ko ako na ha. Brad Deyumara Francis, Brad Corwin Custodio, Brad Joey Tolentino at Rene Calandria, Brad Sala Mauntol at Brad Tobs Patulay. Binabati ng mga Brad sa TLK, mga kapans, what are you waiting for? At happy 70th anniversary sa Tao Lambda Kappa Fraternity Sorority founding anniversary sa August 24. Greetings from Justice Rudy Palatao, Justice Efren De La Cruz, Chairman Felix Reyes ng PCSO, at NBA Director Jojo Yap, at RD Rene Domingo, ayan, at Attorney Bartolome, ayan. At get well soon kay Brad Attorney Norman Romeo Vasquez Bersosa, ha? Pagaling ka, Brad. At happy birthday din kay Rene Aldeguer from Renz Aldeguer. At happy birthday pa kay, dahil pagbati nito, ha? 1 kilometro ito, ha? Oy, kay Pastor pala. Ayan, Pastor Bert Villa, happy birthday po. Ayan, binabati ng mga taga CCF. At siyempre si Deona Tanchi. Anak ba ito ni Pastor Tanchi? Happy birthday din kay Mr. Robert Galang ng TV5. Kay Kuyang Edmond Hao ng Mazu, from Kuyang David Ong, at mula kay Kuyang Jason Kalinap ng Customs, at kay Brad J. Feria ng BID. Halaga. Kumusta ang mga taga-BID? Batiin ko rin para lakay. Isa lang ang babatiin ko ng happy birthday. Batiin ko yung kapatid ko. Pinakapanganay namin kapatid. Ayan, si Manoy. Manoy Basilio, happy birthday sa'yo. Ayan. At binabati natin si Kuyang si Attorney Jojo Kilala. Ayan, binabati si Hil Guerrero. At happy birthday pa kay Marie Cheryl ng Tansa, Cavite. At nakiramay tayo, Sister L, ha? Yung mga lola, mga lolo, kilalang kilala ito, ha? Namatay na pala siya. Ayan, si actor Alain Delon. Ayan. Medyo hindi di mo inabuti, narinig ko na ang pangalan nito. Sikat ito na French actor nung araw, Sister L. Kaya ito ang, kaya kilala ng mga lola yan. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:31. Sister L. It's 9:37. Ayan, sandali lang mga Boy Gonzales, sandali lang mga Romy. Ayan, bati ko lang na happy birthday si Kuyang Franklin Lim. Birthday pala, binabati niya. Ayan, Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue. Ayan. Happy birthday binabati po. ni Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. Akala ko binabati ng mga taga-Suzuki at taga-Honda. At mga brethren sa Batasan Lads. Kaya Franklin, alaba tayo dyan. At binabati rin natin si paring Manding Bahakan at Kuyang Boying Contribida. Pakibati naman na happy birthday si Very Useful Toto Contribida. Kumpadre, happy birthday Kuyang Berry, ha? Nobol. Toto Contribida ng ang charter master ng Pilgrimage 498. Happy birthday Kuyang Toto. Alaba tayo dyan. Daming bayan. Standby Nicole Lopez at galit pala si Manang Aimee, ha? Ang sabi ni Senator Aimee Marcos, o nga naman ha? Bakit tayo papayag na nagpapaw tayo sa mga Amerikano? Dadalhin daw din yung mga Afghan refugees sa Pilipinas. Ang bira naman mga Pilipino di na tayo ang dami naghihirap dito mag-aampun pa tayo ng mga Afghan refugees, ha? May nagdududa si Manang Aimee. Ba't dito yan? Ba't pumayag tayo makipagkasundo sa Amerika, ha?
ang dami-daming bansa na pwedeng pagdalhan na Amerika, bakit dito sa Pilipinas? Baka gawing spy. Dummy. Bayan. Ako, eto na yung pong mga nagnanais po. Ayan, ilang beses na lesson ito, mga kaibigan. Yung pyramiding scam, Sister L. Lakay. Eto, may report si Romy Gonzales dahil siya ang pinuntahan ng mga victims ng multi-million farm-to-market scam. Pyramiding scam. Grabe naman. May kinalaman ito sa baboy. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 41, Romy Gonzales mula sa Baguio City. Romy, please come in. Dahil sa napakarami ating kababayan na umangat ang kanilang kabuhayan, ay nakikipagsapalaran sila kung ano-anong mga eskema. At ngayon naman, mukhang marami na dengue ngayon dito sa sinasabing farm to market na isang eskema ng parang pyramiding style. Kung saan libo-libo na, para kahit na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Allah, meron lakay. Adon na biktima dyan lakay. Wow. Tapos nationwide na ito, multi-billion ang naitakbo ng kanilang namumuno dito. At isa nga sa na biktima lakay, itong kuyang mo. Allah. Si Marvin Bisaris, kapiling natin, ngayon lakay upang ipaliwanag niya ano pa ito, pinasok ito at kayo'y nagkakandara pa kayo para habulin yung nailagak yung salapik at pinaghirapang pera ng inyong pamilya, Marvin. Like tayo, kayo kay Deo, Kuyang Deo. Ayan na. Ay, Kuya Marvin. Ayan. Magandang umaga po, Kuyang Deo, sir. Magandang umaga, Kuya Marvin. Ayan na. Ano ba ang nangyari? Ano ba itong farm to market scam na ito? Ayan na. Paano nahikayat ang marami at kasama ka na sa mga nahikayat dito? At ano yung modus? Yes po, pwedeng bumati na lang muna po ako. Sige. Go. May mga kababayan at tumitindig po ako dito ngayon bilang taga-Abra at sa mga kababayan ko na members, partners sa Abra at sa buong Pilipinas na din, na may mitihin lamang na buuin sana ang mga pangarap na guminhawa sa buhay at sa lahat na nagtiwala sa programa at sistema ng Farm to Market Agricultural Farm o F2M sa madaling salita. Ako po ay nandito ngayon dahil nais ko pong manawagan sa Chief Executive Officer na si Sir Cono Maximo Lazaro Salinas. Ngayon po, ang Farm to Market Agricultural Farm ay isa pong private na corporation, one-man corporation, na may DTI registration, na ito'y may SEC certification, SEC certification, at BIR registration. Na ang tumatayong ang Chief Executive Officer o CEO ay si Sir Cono Maximo Lazaro Salinas. Ang Farm to Market ay may programa na pag bumili ka ng baboy at may manok na din sa latest offer ng company. Ngayon sa baboy po, ang halaga ng isang baboy ay 5,000 pesos. At ito'y halaga ng company sa kanyang 3 farms sa Quezon Province sa 3 buwan o 90 days, at pagkatapos alagaan, ibebenta na din ng company. Ang proseso ng pagbili noong una ay i-deposito ito sa account ng company sa Philippine National Bank. Pero nag-iba ang proseso noong first week ng March 2024 at iba't ibang accounts na ang pagdepositan ng bili ng pera na konektado pa din daw sa company. Dahil ito daw ay accounts ng mga kapartners niya sa negosyo, kaibigan at kamag-anak na tumutulong din sa company. Pag na-confirm na yung deposit, magre-reflect na yung isang digital platform na dashboard. At ito ay magiging monitoring dashboard na dito mo makikita ang nabiling baboy na i-upload ito sa mga cellphones na bumili, kagaya namin ni Ateng. At dito mo na din makikita ang magiging profit mo after 90 days, 3 buwan. At pagkatapos alagaan ng company, at may benta ang baboy, dito na magbibigay ng company ng profit na 60%. At dito pumapasok ang payout na less 5% sa kabuuan ng capital at profit pag i-withdraw na sa bank accounts ng mga clients o partners na tinatawag pag naka-join ka na sa programa. Halimbawa, sa pinambiling 5,000, may profit na 2,600 at magiging 7,600 pag isinama na yung puhunan. Yun po, Kuyang Deo, sir. Tsaka Magdalene. Paano ka na biktima? Ikaw ba naging leader dyan? Paano ikaw ba kumita rito? Ilang beses kasi may style dyan
pagka kumita ka ng yung una, sa una, pasasakayin ka muna 1 o 3 beses. And then hikayati ka na i-roll yung pera. Ganun ba ang nangyayari dito? Yes nga, Kuya. Simula ako dito sa F2M noong October 2023 dahil na-invite din ako ng isang kaibigan. At dahil may mga paid advertisements sa radyo sa Baguio at napanood ko din yung mga interview ni Sir Cono Salinas kay Sir Julius Babaw at Ma'am Tintin Bersola Babaw bilang isang humble entrepreneur na dating sekyo at stockman ang pambunga ni Ma'am Tintin. May interview din siya sa Good Vibes sa 92.3 FM kasama si Sir Stanley Chi at Ma'am Laila Chikadora. Sa mga interviews po na ito, dito ako naniwala sa mga adikain ng F2M at sumali sa F2M at sigurado ako sa mga kababayan din natin sa buong Pilipinas. At idagdag ko na din yung mga pag-alaga ng baboy series mo sa YouTube na na-upload naman talaga sa YouTube. Dito talaga ako tumindig sa pagtitiwala na okay at legit sa F2M. So Kuya Marvin, magkano ang nai-invest mo dito sa total po farm to market business na ito? Kuyang sir, medyo malaki-laki din. Magkano inabot? Umabot din ng milyon, Kuyang sir. Less than 2 million actually. Less than 2 million. Wow. Kumusta po? Ito pong investment mo na ito na less than 2 million. Meron po ba kayong kahit papano ROI na ibalik man o naibalik man lang po ba yung puhunan sa inyo? Sa experience kasi namin sa Abra, ma'am, bale, nag-umpisa kami ng kwan ng December 9, 2023. Dahil nga sa lubos na pagtitiwala, dahil nga din yung pagtitiwala na yan, dahil nga may dagdag ko na lang sir, may latest interview din siya kay Ma'am Yusek Ninia Taduran ng Department of Agrarian Reform. Dito talaga ako naniwala ng lubos sa mga adikain ni F2M. So parang nakapang hikayat nga dahil mga kilalang personalities yung mga nag-i-interview sir, parang legitimate, parang ganon. Pwedeng idagdag ko, pero nung July 15 tumigil na yung payout kasi nagkakandarapan na sila ngayon para habulin yung pera nila, pero hindi na sumasagot itong taong ito, Lakay. Allah. Yes, so dahil nga sa paghihikayat sa amin, nagkaroon pa nga po ng satellite farm visit sa may barangay Niing, San Antonio, Quezon noong March 2024. May mga baboy nga. Dinaluhan ng higit na 500 na partners over Luzon. At doon pinakita talaga na may mga baboy na sinasabi ni F2M. At meron naman talaga. Ang hindi ko lang makalimutan sa speech na sinabi ni Sir Cono Salinas, sinabi niya, with emphasis pa, sabi niya, sama-sama po tayo, sagot ng F2M ang mga pangarap nyo. Sana nga dapat, ito din sana ang tintig ni Sir Cono Salinas hanggang ngayon na sana umarap siya sa tao. Sabihin mo pa din na sama-sama tayo at walang iwanan. Ganun pa na, sir. So, nasaan itong si Cono Maximo Lazaro Salinas ngayon? Ngayong nag-mature na ang inyong investment at gusto niyang kunin ang inyong pera? Actually, sir, nag-chat sa GC ng mga branch manager. Kaso hanggang chat lang naman kasi. Wala, hindi naman siya nagpapakita o kahit voice message man lang sana. Wala hindi siya nagpapakita ko yung sir. So, walang sinasabi kung kailan isosole, ibabalik yung investment ninyo? Actually, Kuyang Sir, may sinasabi siyang refund system sa ngayon. May refund system sa ngayon. Sinasabi niyang nagpa-deadline siya nung kahapon, nagpa-deadline siya, nung Tuesday. Nagpa-deadline siya ng mga refund. Pero, siyempre, sa gusto namin mag-refund talaga sa Abra, talagang trinabaho namin. Trinabaho namin yung mga refund na yan kasi may parang deadline na Tapos, sinabi niyang by Monday, ibibigay niya yung mga refund na yun. Ang kwan lang sana na dapat tuparin niya kung ano yung mga pinapangako niya. Pero parang sa pagkakaintindi ko sa iyo, parang nagtatago na siya ngayon. Ayan, ngayong kinuha niyo yung pera ninyo, investment ninyo, parang walang maibigay, may mga nangangako na lang.
Noong una, Kuyang Sir, dahil sa delayed payout ng July 15, nagsabi nga siya through chat nga lang na ang problema ay sa bangko. Nako. May comply siya sa mga requirements ng bangko. At dahil nga hinold ni bank ang pera na pang payout sana. So naghintay kami ng resulta hanggang may advisory na naman noong August 1, 2024 at 8:33 AM na galing sa admin secretary niya na may problema daw ang PesoNet transaction. Nako, anyway, mga baka pa palusot na lang siguro ito, Kuyang Marvin. So, Kuya Marvin, ano nga panawagan mo? Ano ang binabalak ninyong mga investors na pati ikaw, leader na ng grupo, ha? Ikaw siyempre hahabulin ngayon ng mga nahikayat mo mag-invest dyan. So, so anong gagawin nyo ngayon? Magpa-file ba kayo ng kaso laban kay Kono Maximo Salinas? Ngayon po, ang panamagan ko lang sana sa ngayon, Kuyang Sir, bilang Chief Executive Officer ng company, na sana po magsalita po siya sa publiko. Umarap po siya sa tao, lalo na sa mga kababayan ko sa Abra. At sa buong Pilipinas na din na lubos na nagtiwala sa kanya. At ipaliwanag itong nagiging problema ng company sa payout. Ano po ba talaga ang problema sa payout? Dahil ba sa mga kantatutak na promos ninyo? Dahil ba sa mga 6 promo ninyo na noong una 45 days? At sa huli, naging 30 days lang with bonus pa na buy one, take one. Hindi ko po alam. Hindi po namin alam. Dapat kayo po ang magpaliwanag. Okay. Maraming salamat. Ngayon po, Sir Kono Salinas, muli at huling panawagan ko na sana magpakita ka sa taong bayan at harapin itong problemang ito. Alam nyo, sobrang stress na po ako kapag harap sa problemang ito. Okay, siyempre. Kasama ko si Ateng, sobra na din bigat ng loob sa nangyayaring ito. Na dapat sana kayo ang humarap sa tao at magpaliwanag. Hihintayin namin ng refund na sinasabi mo, pero sana makatotohanan ka po. Ang mahirap po kung hanggang paghihintay lang. Okay. Okay, Kuyang Marvin Bizares, ayan, tutukan natin ito. At Romy, ayan, kung nasa... Salamat, Kuyang Deo, Sir, Ma'am Elaine, Sir Romy, sa oras na ito, at sana makatulong na magpakita si Sir Kono Salinas para sa kapakanan at ikapapanatag ng loob naming taga-Abra na nagtiwala sa inyong adhikain at sa buong taong bayan na din dahil national scale na ang coverage na ito. Salamat po yan, Sir. Okay, maraming salamat po yung Marvin Bizares. Romy, ayan, ang dami pala na biktima nito, no? Oo, yung governor ng Ilocos Norte, dumulog na rin yung mga tao lakay. Governor Matthew Marcos. Oo, daming nabiktima doon sa Ilocos Sur. Hanggang sa Mindanao yan. Hanggang sa Mindanao, Visayas and Mindanao. So, multi-billion ang naitakbo nito sa pera ng ating mga kababayan na ang hagad lamang ay umunlad sa pamagitan ng itong iskema. Pero mukhang pare-pare silang sawi hanggang sa ngayon lakay. Okay, maraming salamat, Romy. Kaya mo ng latest na update sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Nakalungkot naman, ano, ha? Sabi ni Kuya Marvin, nung makausap ko to, ipinangutang pa investment, ha? Oo, Diyos ko. So, sana lakay, ano? Sana, kung hindi man po magkaroon ng ROI, ibalik nyo na lang po yung puhunan. Ayan, oo. Siguro, natigil yung mga nag-i-invest, wala na ma-i-roll, ayan, dyan nagkakaproblema ngayon. Dummy. Report muna mula kay Boy Gonzales. Ang National Bureau of Investigation hihilingin naman sa Interpol na ilagay sa Blue Notice si dismissed Mayor Alice Guo. Alamin natin buong detalye mula kay RH29 Boy Gonzales. Boy. Babalikan natin si Boy Gonzales. Standby Nicole Lopez. At okay din si Kuyang Freddy Martinez. Ayan, nakukuyang, ano yan, farm to pocket project yan. Oo nga, ano. At happy birthday din kay Sir Willie Titen. Alam ko nga birthday ni Willie Titen, October 10, parang Romel Cabanela, ha? Ayan, happy birthday kay teka muna, pati Suzuki pinasok na rin ni Willie Titen, ha? Advance happy birthday dahil alam ko October 10 ang birthday ni Willie Titen, ha? Ng Suzuki Auto Taguig
Zoom Hub. Aba, lahat na ng mga kotse yata, dealer na itong si Willie Titen. Dealer to ng Rolls-Royce, Sister L. Yan ba yung sinasabi mong limited lang mga inaano niya? Oo, siyempre, sino ba ang bibili ng Rolls-Royce? Kamahal-mahal niyan. Ayan, Rolls-Royce, Mini Cooper, ayan, Ford, ayan, ngayon Suzuki na. Iba ang Willie Titen. Oras, Sister L. 9:54. Daming bayan. Bago ang report ni Boy Gonzales at Nicole Lopez, batiin pa natin na happy birthday, Sister L. Abay si Nanay. Sino Nanay? Nanay Ada Nipales. Ayan, ng Nueva Ecija. At si Kuyang Romeo Nipales Jr. ng Nueva Ecija Masonic Lads number 73. Aba, Kuyang Romy, ha? Alamat tayo dyan. Happy birthday. At binabati natin si Mr. Michael is my guy. At siyempre si Ma'am Lita Cruz. At ayan, sabi niya, ayusin mo nila ang defect ng system nila, sira kalsada, kadalasan ang scanner, ayan, hindi nagbibigay ng actual balance at not functioning well ang kanilang RFID. Ayan, good morning, Kuyang Carlo Bala, ha? Wala si Kuyang Chris Beltran sa PMS? Bakit ang bilis naman yata? Daming bayan. Happy birthday din kay Kumare daw, Sister L. Kumare, retired Police Major Teresita Terry Ontog, duty office ng Chief PNP. From your avid fans from San Miguel, General Kalima at General Brillantes. Report mo lang kay Boy. Ang NBI hihilingin sa Interpol na ilagay na sa Blue Notice. Ano kaya ibig sabihin nito lakay pag nakalagay na sa Blue Notice? Si dismissed Mayor Alice Aguo. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy G, happy birthday din kay welcome daw kay Doktora Malu Tosino from Milan, Italy. Sabi ni Kuyang Aman Tosino, siguro maraming pasalubong na spaghetti, ha? Ngayong pizza. Ayan, Milan, Italy. Milan, Italy. Hindi pa mapasok si Boy sa ano na yan, operation tulong na yan. Ay, ating Doktora Malu Tosino. Boy G, anyari, anong sabi ng NBI? Boy, wala na lakay. Balita negosyo na tayo, lakay. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, ang Meralco nagbukas ng bidding sa generation companies para sa 1,000 ano yung MW lakay? Megawatts supply bid. Alamin natin ang buong detalye mo lakay. RH17, Nicole Lopez, Puyawan. Nicole. Mrs. Binuksan ng Meralco ang bidding para sa mga generation company para sa supply ng 1,000 megawatts ng kuryente para sa energy needs ng power distributor sa 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na ang deadline ng bid submission para sa 600 megawatt requirement ay sa August 27, habang ang 400 megawatt requirement na may sa October 1. Ang petsang ito'y pinalawig na ng Meralco dahil ang orihinal na pasahan ng requirements para sa 400 megawatt power supply ay nakatakda sana sa September 3. Maging ang submission deadline para sa 600 megawatt power supply bid ng Meralco ay pinalawig sa nabanggit na petsang August 27 mula sa August 2. Una rito, 8 kumpanya ang nagpakita ng interes na sumama sa bid ng 600 megawatt power supply. Kabilang dito ang mga sumusunod: First Gas Power Corporation at First Nat Gas Power Corporation ng First Gen Group, GN Power Ninginin at Thermal Luzon Incorporated ng Aboitiz Group, Mariveles Power Generation Corporation at Masinloc Power Company ng San Miguel Corporation, Southwest Luzon Power Generation Corporation ng Consunji Group at ang Quezon Power Philippines Limited. Ayon kay Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management ng Meralco, kabilang sa mga mandato ng Meralco na gawin ang bidding ng maaga. Ito'y upang makaiwas sa delay na posible anyang magresulta sa bilyon-bilyong piso sa paraan ng mataas na power rates. Sakop naman ng Meralco ang mga lugar ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at ilang lugar sa Pampanga
Laguna, Batangas at Quezon. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 50 centavos kada US dollar, habang naitala sa $76 and 5 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Pinabata ka ni Mayor. Ayan. Sino yung Mayor? Si nagpala live. Hello daw. Good morning daw sa'yo. Habang natin report ni Boy Gonzales. Sige, take 2. Take 2. Boy Take 3 Gonzales. na, Boy. Wala na daw yan. Wala na si Boy. Wala di, paalam na tayo. Bukas na lang at mahaba ang weekend natin ngayon, ha? Long weekend nga pala. Oy, Lakay, batiin ko lang to nakikinig sa atin sa radyo. Hello kay Ronel Sacrominel. Ayan, good morning. Nanonood siya sa atin via radio. Ayan. At binabati natin si Kuya Judge Boyeta Mapili, parang Boy Katipay at Bossing Berhel de Dios. Ayan. Sabi niya ang daming nagnonotaryo, ha? Ba't sa San Jose del Monte, Bulacan pa nagpunta? Ayan. Ang daming abogado sa Tarlac, Pampanga, Bulacan. Baka Lakay kasi ayaw na yata daw kay Mayor, di ba? Yun yung kanyang linyahan daw kay attorney na parang wala na po kasing gustong dami-dami sa paligid ng City Hall Mayor? Attorney, ganon. Wala na po kasing gustong ganon siya magsalita, Lakay. Your Honor, di ko po alam. Hindi naman ganyan. Ayan. Ayoko na nga. Baka biglang yung dila ko, hindi na mabalik. Good morning, Mr. Michael is my guy. Ayan, kamusta ang palitan ng dollar ngayon? Ha? Uy, Mr. Lourdes de Vera, ayan, sino ba ang mga writer daw ng Ang Kaibigan? Ang opening ng dollar ngayon, trading Sister L, 56 pesos and 34 centavos. Mas lumakas ang piso. Lumalakas ang piso natin. At yan na po ang kawan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. Diyos marahay na agad. Happy weekend! Huwebes pa pala ngayon. May pasok pa tayo bukas na ka. May pasok pa ako hanggang linggo. Kaso ko, holiday kasi. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras 10:06. Unahang radyo sa Pilipinas.